to roam around and move around. Yeah, I think napaka-importante nun. So if Wheatren wants to continue momentum from game number 1, unang ikot ay pwedeng sabayan, nagmumula sa mid lane. Pwesto ko agad ang Maestro dito laban sa Princess Frost. Dito pa lang no, I think the combination of Lianpo and Princess Frost will be in check. Right onto the queue na sila pala yung mag-start sa mid lane. Possible delay combination for the slow ng skill 2 ng isang Maestro. 2-man rotation sa mid kaagad, Shin. Yapi, tinignan din ni Aaron kung saan pumwesto yung Luna. Nagsimula nga siya dun sa may blue buff. Kaya naman tingnan mo dito si Baldus. Deny red. Wala ka agad red buff yung Luna dito, mga kaibigan. Pero pinunta naman si Baldus syempre ng Princess Frost. Bumabad pa rin si Baldus. Hindi makalapit si Acre, level 2 pa lamang siya. Kaya naman bumakap si Mirmo, patay si Pego. Binahayan ni Izmora at saka ni Maze. Oh my God. Naku, mukhang namarkahan na yung lugar na to ng mapa at nag-respond din at nag-react ang Nemesis para makuha ng possible slow for the objective take, but looks like sila atang malulugi dito. Pre 1 minute, namatay yung Luna, pre. Luna. Namatay si Pegs. Not a good sign to start if you're a Luna. Basing it on objectives that you will rely on minutes from now. Yes. Nalasit ni Izmora pa pala. Pre, long pa yung nakalasit. Gustong-gusto ng long yung mana na yan. Na like, only flaming palm ka ngayon. Imagine level 1 na walang makakalapit sa'yo. At ayun na nga, kahit anong body block, ay nag-flash out pa. Dito si Edgar, pero talagang nakadikit sa kanya si Aaron. Bumalik ulit si Mirmo. Nag-respond na lang din si Mirmo talaga. Pero ayun, kinombo-combo pa rin ni Aaron. G siya lumaban. Kahit anong combo pa rin ni View, alam ni Aaron yung pwede niyang gawin, and the flash is a little off there para kay Mirmo, no, to get the tag towards Aaron. I think there was 1 second na nag-react baka makuha siya ng kill na maabot sana ng basic attack para napakalayo na nun. Para sa Maestro, but it's an opening for Wheatren with no casualties. Pwede lang muna mag-reset at bantayan ulit saan magagaling ang Lianpo. Naku, kuwang-kuha ng kuwang-kuha OSX ng Wheatren dito yung larong gusto nila. Yep. Riding on the momentum on that game number 1, totally thinking that they have the edge over their opponents. They're now playing so ballsy right now. They might even be able to... Yup, yun na nga. Binahaya na nga yung oras ng blue buff. Nako. Andun sila Baldus. Nakadikit din si Maze. Kahit anong combo dito, mga kaibigan. Overall, lamang na po sa damage dito ngayon sila Izmora. Pegong napuruhan. Nadikitan din ni Baldus. And Pego is down. 2-0, 3-0. Buff dito. Nawala na rin. Baka masama pa doon. Pati si Natsert. Parang magkasama ata tayo na nangyari mga ganitong cases no, na binabahayan yung red tsaka blue. I think ikaw din kasama ko na kung saan itong team who wants to force everything out of the opponent, kung saan ito yung magiging center of traps for this game. Grabe, men. Like 2,000, 3,000 gold lead no ang hawak ngayon dito ng Wheatren. Kulang na lang ng 83,000 sapatos mo na, OSX. Pero ang kulit pala, no? Iniisip ko, kahit pala si Princess Frost dito, may shield na rin. So masaya na talaga yung Shady. Na abot no, hagip din ng hagip din yan ng Lobo. Si Aaron pre yung online na online 100% kill participation. 103. 1-0. 102. Nandadarag dito yung trend. Nadarag na nga eh. Shanty Dogs. Ganito yung darag nila kasi si Pego dito nabigyan na ng 2. Si Pego pre namatay na first blood, wala pang 1 minute. Fresh off the blue buff. Napunta kay Izmora yung last hit. Yeah. Sobrang online ni Izmora ngayon. I think kung Aoyin ka, I think tipong gusto mong start. Gusto mong start, yes. Cooldown na lang yung kulang sa'yo sa sobrang taas ng mana regeneration mo. So bakit kay ZP, wala talagang clear target kay ZP dito na isa-step pa Pagedli, yung unang Frost, yung ultimate Pagedli din, dinudge yung boss, and that's it. That 3-man na walang conversion kay ZP. Gusto nila i-bait out yung ultimate ni ZP. Kaso doon si Pego na naman, nabigyan. Talagang ginugo nila ng ginugo. Hindi nila madadaan sa ano to eh. Hindi nila madadaan sa mama kasi dito yung side ng to. Hindi, kailangan talaga labanan nila ng proseso to eh. Wala nang outplay. Objective na nakaw na rin ulit ng Wheatren. Habang nangyayari na, I think naspatan natin ng Wheatren, may 3 hero sa taas ng Nemesis. Ito sa good sign na kumuha ka agad na isang kill sa baba. Dalawa lang ang pwedeng follow up doon. Wala silang tank, wala silang possible counter setup. That's why it was a complete checklist ng Wheatren sa early game na talagang wala makakuha ng isang kill. Grabe, 2.9k, 3.3k. Grabe, parang mid-game. Kahit kakatapos, mid-game naman na po talaga. Pero like 45 seconds into the mid-game lang tayo. Ganun lang. Madali na lang mag-clear ng mid. Hindi na makalapit si Iker basta-basta. Pumubok na lang din dito sa may pinakababa si Izmora habang bahay na bahay etong blue side or crimson side jungle ng Nemesis. Oo, pero ngayon seeing Bo dito not really taking any deaths pa on his side. Maybe kailangan niya ng harapan dito o kailangan niya ng bantayan dito si Pego.
Kaya si Pego dito, tingnan mo, Blazing Cape na ata to eh. Oh my gloves. Blazing Cape Luna na to. Yapi. Yeah, Ganun na lang. na-force na maging defensive rather than be the follow-up aggressor for Nemesis team fight. I think ang ginagawa nila ngayon, Witren just creating this slow point of pressure sa map dahil nakuha na ngayon T1 sa baba. Looking at si Pego sa baba, trying to get some objectives out kay Witren this time. Nakuha pa ni Aaron. Yung mga ganyan maliliit na bagay, napaka-importante na yan Yes. ngayon eh. Oh, man. Ganun ang HOK talaga. Kuhaan ng maliliit na bagay talaga. It's lead is per lead. Ang dali snowball lang talaga noon. So, talagang hindi lang dapat macro yung laro mo. Micro din. Yun actually yung isa sa mga pinaka ginagawa kong adjustments ngayon sa HOK. Na-realize ko. Kasi ang hilig ko sa macro. Yeah. Pero sa HOK dapat mas madiing. Medyo kailangan nagma-micro ka rin Nagma-micro ka rin Madiing ka rin talaga. Oh. Iba Last hit, side step, mga ganun. Napaka-importante especially kung yung team na sobrang lakas ng ng pagkakuha ng early game. Yeah. Bit of way for survivability. Grabe. Ay, teka lang, knock up. Massacre na lang to, pre. Ayun, may chichudog si Mirmo dito, si Niro doon, ng mga taga-Trite, ng mga taga-Witren, tapos si Niro na rin, pati yung tower. Hindi makalapit si Bo on that one. Nag-neutral camp. Wala na, hindi talaga pwede makalapit eh. Hindi sila natatalo sa micro dito para sa akin sa side ng Trend. ng Nemesis. Ayo. Hindi sila natatalo sa micro, sa macro talaga. Yeah. Ooh, okay. Forced out ang Treble Mortals. Gandang flash. Ako si Kuya Pego, mainit oh. Teka lang. Gandang bantay din ni Mace. Good Nila defense. Bantus. Pag lumusot doon si Pego automatic, nakakuha na isang kill ang Witren. Meron pa pala nakuha din sa gitna. Grabe. 5-0. Nagasaboy. Oo. Sinagasaan dito yung side ng ng Nemesis. Ang tinutukoy ko sa micro, yung yung mga minions ka na sinabi mong maliliit na bagay. Yun yung parang ng HOK eh. Kahit yung maliliit na bagay, di mo pwede i-let go. Agaw-agaw talaga. Kailangan agaw ka eh. Kasi mawala yun sa... It's Kaya hard to... kaya nga, di ba sinasabi ko sa'yo, Shin, kapag ang jungler dapat maigo, Magaslaw. dapat maigo. Yung ego. Ayun. Ego. Parang blue lock, no? Kapag ka may Napaka-importante nun. Kapag ka maigo yung jungler kasi susubukan niya agawin lahat eh. Oh, yun na Pero eh. kasi pag mabait yung jungler mo, Naka-recipe lang. naka-recipe lang, Kaya, literal na yes, galaw yes. lang. Iba yung timpla. Kasi Diba, pag maagaw yung jungler talaga, yung lalabanan mo talaga, dedenay mo. Yun ngayon yung sa HOK, yung mas nare-reward talaga ngayon. Right now, ganun yung nangyayari at ini-enable lang lalo si Baldus dito, nila Maze. Tapos, nakaswerte pa nga ng last kanina si Ismora, so smooth game para kay Ismora. Just wanna mention na pwede lang sumalo ng Flaming Palm ni Ismora, dalawa naman. Pero talaga napuruan na dito ang lahat ng lanes, lahat ng komponan dito ng Nemesis. Yep, a second tower nilang sa taas ang pwede makuha dito. Depends on the Nemesis. Another opening, knock up. Rating C. Ini-evade na lang muna. Nagkaroon na lang kahit nakawan lang pala dito sa red buff. Mas maliit naman yung mapa ngayon, so siguro baka mas madali itong madepensahan sa side ng Nemesis. Pero ayan ulit, inner turret mukhang sure basag. Yep. wala pre, ito yung mga ito yung mga init na hindi nabibitawan eh, kahit may Princess Bruce ka pa dyan. Oo. Ayan no, sa Kahit totoo anong lang pre, hindi na pinapansin dito si Unang-una, hindi na pinapansin dito si Bo, hindi na pinapansin dito si Natsurk. Yung mga dapat nag-soak up ng damage, wala na. Na lang. Pwede nilang dumiretso. Tapos kung andyan pa si Ismora, feeling ko, nag-ano yung build ni Ismora kung ni-right click niya na lang to. Kasi lamang na nila eh. Parang hindi na problema ni Ismora kung madikitan siya ng Luna. Sa true lang. May na rin eh. May survivability plus lethality na rin. So, in a way, safe yung kanyang pwedeng pagsilip. Most of the case kasi base lang kasi sinasama niya most of the time. Kaya tamang bantay din dito ang Nemesis for possible way. Apat onto the gold charts. Ang meron ngayon sa ating game is Mora leading By 1K dun by sa second. 1K, 7.7K. Grabe yung lamang. Compared to Mirmo. Or sa teammate niya. Full setup dito ni paring Maze. And of course, a full cleanup na pwede ma-initiate ngayon ng mga membro ng WeTrend. Babad man na pwede magawa ni Nadsec, mga kaibigan. Pero that's it, no? Kaya ba? Inabutan, lumingon siya pabalik. He got the shield on just to bite up. Si Nadsec yung mainit lang talaga, no? Dito sa side ng Nemesis. May mga ganung laro siya, pero no deaths pa rin kay Nadsec. Yeah. I think with that kind of initiation, pwede sabayan din ng Nemesis at some point. Looking at this kind of lineup, pwedeng tumalon ka agad for a counter goal. There's may immunity pa rin ng Lian po compared to the Lapu-Lapu. So, if they play it around safely, may opening pa rin. Nakakuha ng 1 point ng Nemesis out of this 8-1 score, 10 minutes in.
10 minutes game. And Mga kaibigan. currently Zappy is down. Mirmo dito, nagkakaroon na siya ng item. And that's a good sign if gusto mo nila makabawi dito. But at the same time, hindi signs ang kailangan mo dito eh. Ang kailangan mo dito, pre, Nako. galaw. At si Nightshick, pinabalik yung buhay ni Sa Baldus. likod, Nangalahati mo ng buhay ni Baldus na ibalik ito down onto the ultimate na shutdown. Nga lang si Aaron ni Mirmo kaagad. Nag-re-engage sa may mga pinakamalambit na membro kayo ng Vitre, ng Nemesis. Take here, hindi lang si Aaron, pati si Ismora ay down. Na ipalit lang yun kay Pego. So that's actually kind of worth it para sa side ng Nemesis. But now, Valdus dito, siya ang naatasan na lumapit. At tinan mo si Aker dito, medyo binibait out na bumaba dun sa brush si, Yeah. si Valdus kasi gusto nilang palamigin na hotdog sa freezer. Yapi. Kailangan ma-defrost lang yan. Baldus ay babad lang rin. You just have to take note na pwede talaga po bumabad si Baldus. Pero full, 100% tank ang itemization ni Baldus dito. So talagang malaking kawalan nung namaalam si Aaron at kahit dito si Ismora na ayun na nga nag-right click mode na nga lang talaga si Ismora dahil naramdaman nila yung lamang kanina't kanina pa. Pero ngayong nauli sila ganun ka-vulnerable si Ismora, no? Still well within killable. At feeling ko isa sa mga heaviest playmaker talaga ay si Sa likod, Nancy oh. that once may pinakalikod. Nakuha si Mirmo doon. Nila Ismora na pagplanuhan yung backline ngayon ng Nemesis at hindi pa tapos dito yung Witrend. Kapos dito ngayon yung bato Baldus! ng mga taga-Nemesis with Baldus into the front line. Goes for the flank. Habol kay Natsirk. Nangalati mo ng buhay dito ngayon ni paring Natsirk. Still ko ang bumakamada sa kanya ay 4. Hindi magtatagal si OG. Oo, and last Ganda time ng initiation ni Aaron. last time na narinig ko yung Kamada kay Junele. Kay Junela. Oo. Ayun mga kaibigan na 11-3 para sa laro. Oo, pero ngayon the Overlord is being targeted dito. Pero sabi ni Baldus, doon tayo sa Tyrant, kunin natin yung extra damage. Gusto natin yan. Pero Demon Bane na dito si Zappy. So that means hindi niya masyado iindahin yung mga pa-in-out ni Pego. At the same time, mas matatagal yung buhay niya sa loob ng Winter Seer ni Aker. Yes, Yep, pwedeng survivability sumalo. pa rin. Yep. So, ayun ang pinakalaro talaga ni Zappy dito. And remember, kung Demon Bane yan, ibig sabihin it's a magic resistance o magic defense build na hindi sinasakripisyo yung damage niya. Naka-siege breaker. Bumili na siege breaker. Kitang-kita na pala dito. Damage pa rin talaga. Damage pa rin. Kahit ito nga, kahit Pure Sky, may damage naman. May damage pa rin yan kahit na merong damage extra mitigation or defense. defense. Yes, oo. Yep. So, yun ang habol talaga dito ngayon ni Zappy. Inaantay ko pa rin na si Zappy ay gumawa ng play dito. 0-1-0 na si running KDA. Hinabol dito kagad si Aaron. Wala nang gulong na mangyayari kay Aaron. In-underestimate yung engage na pwede Ganda ng magawa buy nila time Peko. ginawa ni Pero Aaron. remember, buy time yon. And tulak ngayon yung high ground tower dito ng Nemesis na ginawa naman nila Ismora. a sacrifice for a bigger plan. Gigets mo yung takbo na ginagawa dito na side ng Nemesis. Na somewhat may galaw talaga eh. Kaya nilang sumabay sa pindutan. Oo. Kaso kasi ang talagang na-fall off sila sa mga ganitong classic setup. Sa trade-up. Oo. Merong isang play na gagawin yung kabilang my team na gosh. hindi sila aware. Yes. At ayun yung nangyari doon. Sa pagkahuli kay Aaron sa baba, meron pa ring high ground na na-trade. So overall, yung macro talaga dito ng i-trend, far superior pa rin sa pinapakitang laro nila against Nemesis. May habol na gagawin. Nag-comment si Natchek na inakap dito si Zappy. But si Zappy nga ba pinakamagandang target? May second yan para makuha ng shield. Meron din yan true damage para i-bypass yung shield. At yun na nga, nag-commit si Zappy sa may pinakalikod na nahagip ngayon ang kanyang first sweep. Etong si Mirmo, nag-recounter na rin mismo si Natchek sa kanya. Kabakap si Blue at bumakap naman kay Zappy dito si Ismora habang tinatrabaho na yung Lona dito ngayon ng Lapo at kasama na rin pati yung Mai. Nako, mukhang hindi ata nagkaroon ng oras para gumawa ng gap ang Nemesis in terms of the pressure. Na meron namin yung dito, 2 high ground turret left for this team na kailangan dumipensa. Mukhang hindi ata gagamitin to ng Nemesis para makakuha ng magandang hold. Nakakap lang. Ang wave clear magagawa ba? Hindi na kinakaya ni Natsurk. Yapi, hindi Kanina kaya pa niya Nakulat ng shield. braso-brasuhin eh. Yes, oh. Pero ngayon wala na talaga. Talagang dinadaan-daan na lang sila dito bigla-bigla. Pumasok! Hard type na lang mga kaibigan. Pero pwede na nga mag-base lock. Hinarangan na lang, hinarangan. Hinarangan na lang and that's it. No? Once the minion goes in, it's a game to be win by the members ng WeTrend. Yep. Still, I think it was a better comeback sa mga team fights compared to game number na medyo tagilid na mas pabor sa WeTrend. But going to game number 2, it was something that they found opportunity sa mga team fight. I think Natsurk was one of the key factors na rin in terms of finding that angle dun from a backline play.